Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, grabe, bumaliktad na. PBBM nilantad, Duterte ungab pahiya, nahuli sa tunay na nangyayari. So yun, tingnan natin ano nakapaloob sa video to. So bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, grabe, bumaliktad na. PBBM nilantad, Duterte ungab pahiya, nahuli sa tunay na nangyayari. Bakit kaya nahuli? So again, The News Board, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte ungab, nahuli na, at senador binira ang mga maka-Duterte matapos ang sunod-sunod na paninira ng mga alipores ni Duterte. Lalo na ang pinakalat ni Digong na blankong budget. Abay heto, may hirit pa din ang kanilang amo na mahilig magtanim ng intriga. Actually, sobrang niyan eh. Yan yung hope ng kabila, yung mga supporter nila. Yan yung hope talaga nila kapag kasi Duterte na yung magsasalita. Is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. It can only amount to one thing, criminal action. You can all go to jail for that. At kung ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things, and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Mabigat yan. Pero ano kaya yung response niya sa pagpapaliwanag ng presidente natin? Kasi yun nga, parang may point naman si PBBM doon na alam mo yan, presidente ka eh. Tapos kikwestiyonin mo kung ano yung mga nakikita mo dyan. Diba? Hindi naman nila nasagot pa yun eh. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress, that is falsified or forgery or jail. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Kaya naman, sa sobrang kapal ng muka at garapalang pagsisinungaling ni Duterte, ayon na mismo sa ating Pangulo, abay heto ang buwelta ng isa pang maka-Marcos. Ito na yun. Tingnan nyo Si Rodrigo Roa Duterte. Ay, si ano pa pala to. So, courtesy din pala kay Coach Jared. Support niya rin yan, men. Puto siya kay Congressman Ungab. Nagpakita lang ito si Congressman Ungab sa isang podcast ng mga papeles na may blank, tapos nagsalita itong Rodrigo Duterte, dapat mag-aklas na ang militar, dapat ganito, wag na kayo magbayad ng taxes nyo, etc. Ngayon, mga kotsero, may problema si Digong tsaka si Ungab. Ang problema nila, mga kotsero, ini-effortan kasi nilang pagtakpan eh. Ginagamit nilang panakiputas itong si Baikang. Bakit? Oo nga, kailangan nila ng kailangan nilang humugot ng ibang ipupukol nila sa admin kasi syempre medyo tagilid na nga sila this coming election, di ba? So, poprotect din nila yung para sa 2028. So, kung kailangan sila, humugot sila ng napakaraming pwedeng ibato sa kabila, gagawin nila yon. So sad. Queen is in trouble as of January. Bagsak. Satisfaction rating of 40.6%. Grabe. And trust rating of 47%. Bagsak. So, kailangan nilang... Pero malaki pa rin yan yung 40% na yan. Malaki yan. Kasi yun nga, tama naman dito. Kapag haluan lang nila yan or dagdagan lang nila yan ng pwedeng ikasira ng kabila, aangat at aangat yan. Feb, March, April, May. So, 4 months na lang. So, ng issue or 3 para ma-divert ang atensyon ng mga tao kay PBBM. Alam niyo kung bakit? Ito kasing si Sara Duterte. Yung kanyang paglagapak is self-inflicted. Kasalanan niya eh. Nakita ng tao kung gaano siya katigas ang ulo, na siya ay isang bratinela, na wala siyang pakialam sa rule of law, wala siyang pakialam kung kukurakot siya, basta gagawin niya yung gagawin niya. Nakita yan ng taong bayan eh. Kaya ganyan. Hindi naman siya siniraan eh. Ang sumira sa kanya, sarili niya. So, she's really not fit to be a president. Sino mag-agree doon? Kasi agree ako doon. Hindi naman talaga siya siniraan. Siya mismo yung sumira sa pangalan niya. Kasi yun nga, yung mga butas na nakikita as a vice president, siya yung itinuturo eh. 'Di ba? Under her watch. Pangalanan ba namang Piatos, 'di ba?
Yan pa lang, alam natin walang ya si Digonggong eh. Mas malala itong isa. Mas walang ya to. Mas malala. But definitely, mga kotsero, dinibunk na ni Chis Escudero yung chismis. Yun. Durog na yung chismis. Malinaw na lahat. Buti na lang nagsalita si Chis Escudero. Saka siya yung mas may credibilidad na magsalita, ando siya sa BICAM. Senate President siya, hindi siya pwede mawala doon. At dahil nga sa So kayo ba, pagyayabang ng do you think, ano ba yun, katanggap-tanggap ba yung sinabi ni Escudero? Kasi sa kabila amin, hindi talaga nila kakagitin yun eh. Or di ba, hindi nila papaniwalaan yun. mga alipores ni Duterte na dapat umanong ma-impeach si President Marcos dahil sa issue sa budget. Abay Naku. heto at sinampal ng katotohanan itong mga maka-Duterte. Yung pinirmahang gaan ng presidente, sa tingin ko, hindi talaga yun pwedeng maging blanco. Kasi gaan na yan. General Appropriations Act. Hindi pwedeng blanco yan. Tama yung sinabi ni Lucas Bersamin. Tama rin yung sinabi ni PBBM. Yung pinirmahan niya, hindi blanco yun. Diba? Walang blanco doon. Pero Courtesy din iba pala kay Attorney Enzo. Subscribe niyo rin yan, men. ang usapin yung sabay cam. Ang presidente ng Pilipinas, pwedeng hindi dito madamay. Kasi kung ang nakarating naman sa kanyang kopya ay kumpleto na, tapos pinirmahan niya yan, wala namang blanco, di wala. Hindi na wala namang pakialam ang presidente doon sa nagsisirculate sabay Tama. cam. Ang pinag-uusapan kasi ditong kopya na may blanco, yung sabay cam. Bakit nagpipirma yung mga senador at kongresista? Bakit nagsisirculate yung bycam report na may mga blanco? Ang pinag-uusapan kasi ditong kopya na may blanco, yung sabay cam. Bakit nagpirma ang mga kongresista at senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee na may blanco? Doon may pananagutan itong sila Saldico at saka si Grace po. Ngayon, ang problema pa, itong bycam, grabe ang ginawa. So parang yung ano kasi men, yung may konting space dyan or kahit isang space lang, tinitingnan na kasi nila yan nasa blank eh. Pero 'di ba nag-aano naman yan sa total men. So parang hindi mo rin maintindihan kung ano yung use ng blank, 'di ba? Kung meron nang nakalagay na total. Nilang mga singit dyan, insertions. Nung una, yung mga senador kumukontra. Pero nung bandang uli, nung nabusog na rin sila, marami na ring budget na binigay sa kanila, tumahimik na. Yun Yan lang. ang problema kasi dyan sa BICAM. Marami ng mga sinisingit, hindi na natin nalalaman. Yun ang problema Aroy. dyan. Kaya ang usapin talaga dito, transparency. Sinong dapat managot? Pangunahin dapat managot yung mga hepe ng yung mga head. Head ng Appropriations Committee ng House, si Saldico, at saka yung head ng Finance Committee ng Senado, si Grace po. Pero syempre, dapat magpaliwanag din, Chis Escudero bilang Senate President, command responsibility yan. Kaya nga din men, hindi din kung iisipin mo rin men, yung Marcos regime ngayon, 'di ba? Hindi din siya dapat or hindi siya yung dapat gagawa ng anumang kalukuhan sa time niya. Kasi kakabalik nga lang ng mga Marcos sa Malacanang, 'di ba? Tapos sisirain niya agad. Tapos isa pa, maaaring gamitin niya ng kalaban-laban sa kanya next election or kapag ka bumaba na siya sa pwesto. So hindi niya gagawin yan men. 'Di ba? Pero na lang kay BP Sara, sobrang tapang niya. 'Di ba yung confidential funds niya? Pinaano niya kay Piatos. Magot ang isang senador para isampal sa mga Duterte ang mga aligasyon na ibinabato kay Pangulong Marcos. Linggo, ang basehan, ang importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung binirmahan na enrolled copy ng bill ng Pangulo. Iyon ang pwedeng question. Dahil sa tinigal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? Courtesy din kay Senate President Chis Escudero. Committee report pa nga, dito sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinay. Tama. So, magbibigay ang motive? Palapit ng eleksyon, ang kulay So ayun, politika, parang hindi pa daw pinal ano. Pero yun nga men, 'di ba? Napakatanga naman ng presidente natin ngayon kung gagawa siya ng kalokohan sa budget na 'yan, 'di ba? Of course, bubutasan siya. Kasi syempre diyan sa loob hindi naman totally mga supporter niya talaga 'yan or mga kasama niya 'yan eh. 'Di ba? Naghihintay lang din ng butas yung mga kasama niya diyan sa loob. So, magiging maingat yan, min. Hindi yan basta-basta na kagaya ni VP Sara na, sige, kunin mo na yan. Ilagay na lang natin Piatos yung, diba? Hindi ganyan yung, Diyos ko. masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpula-tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa liwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, sino ang sa Nako. puti.
I'm saying na, wala Parang namang mga sense manok lang, sabong naman dyan. na magreklamo kung wala. Kaya sa totoo lang, hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho, marami mas mahalagang bagay na dapat tutugunan ng pansin. Tama. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin niya, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo, na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ng Kongreso. Mali yun. Diba? Kasi Maling-mali yun. So, sinupalpal na kayo ngayon kay, ni SP Chis Escudero. Pero syempre, sa side ng DDS, men, ang sino mang sasalungat sa amo nila, kalaban na nila. Diba? So, fake news na para sa kanila. At magagawa dyan. malingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM. Tama. Hindi pwedeng i-release ng National Tama. Treasury yun. Kung may typographic... Ano gagawa siya ng ikakapahamak niya? Kakabalik lang ng Marcos sa Malacanang tapos gagawa siya ng ikakapahamak niya. enrolled bill na let's say may blankong linya doon na sinabi project ABCDE o kalye o road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwede yun. So, but whatever happens to the supposed Ang tanong, may kakaso ba? Ngayong alam naman nila na medyo tagilid sila dun. Yes. Ulitin ko, it is Congress that provides for the items. It is the President's decision as to how to execute it. I'll give you an example. Ano ba ang kapangyarihan ng Kongreso? Ilista yung mga item na gusto niyang gastusan, tanggalin yung mga item na ayaw niyang gastusan. Ang Pangulo, kaya nga separation of powers ang tawag dyan. Kaya nga checks and balances ang tawag dyan. Walang malaki ang laman. Halos pantayan. So ang Pangulo, hindi pwede magpondo nang hindi pinondohan ng budget. Diba? So yun, mga DDS dyan, malinaw na malinaw yun. Nasa sa inyo pa rin yan kasi syempre alam naman natin na yung karamihan sa inyo is close-minded na. So kahit anong pagpaliwanag dito ni Senate President Chis Escudero, of course hindi nyo yun paniniwalaan. Close-minded na kasi. Pero pwede siyang mag-augment mula sa savings na ayaw niya nang ipagpatuloy. So halimbawa, merong pinondohan ng Kongreso na ayaw niya, hindi niya gusto. Tapos, And then magdedesisyon siya, huwag ipatupad yan. Hindi na natin kailangan yan. Nagbago na yung pangailangan ng gobyerno mula nung pinasaya. Yung savings mula doon, pwede niyang gamitin para i-augment ang anumang item sa budget na tingin niya yung mas kailangan at mas may panawagan ng panahon na gastusan. So, kapangyarihan niya yun at malaya siyang gawin yun. At siyang ginagawa niya ngayon. At ulitin ko, kinagagala kong nakikita yun. Hindi ko kinakalubot yun. Hindi ko tinuturing insulto o sampal sa Kongreso yun. Dahil kasama yan sa interplay ng separation of powers at checks and balance na nagpapatunay na matag, malusog, bibong-bibo ang demokrasya sa ating bansa. Kung saan, hindi kayang diktahan ng Pangulo ang Kongreso at hindi rin naman under ang Pangulo sa Kongreso. Diba? Ayaw niyo ba nun? Gusto ba niyo malinaw yun. Tapos syempre, yun nga, alam naman natin, men, hindi lahat ng mga yan, yung mga senador, mga congressman, kaanib ng Pangulo. So dapat mas magiging maingat siya pagdating sa mga ganyan. Tapos biglang ibabalandra niya. Biglang mag-off guard siya. 'Di ba? Biglang bibigyan niya ng rason yung mga kalaban niya para papagsakin siya. Grabing mindset naman 'yun. Sunod palagi ang Kongreso, di ba? Minsan ayaw nyo nun. Pag hindi naman sumusunod, sabi nyo, ayaw nyo rin. Ano ba Tama. talaga? Ako, yung laro sa pagitan ng dalawang branches na yon, yun ang simbolo ng isang matatag at malakas na demokrasya. Saan nyo lang ba na-describe na suboptimal ang isang pambansang values? Meron ngang budget na, hindi ba meron ngang budget na nariyan na, ilang beses na. Dahil sa level pa lang ng Kongreso, hindi nakatanggap-tanggap, yan hindi pinasa ng Kongreso. Okay. Mas malala pa ngayon. 2 at 3 beses na nangyari yun sa kasaysayan ng ating bansa na walang budget na napasa ang Kongreso in time sa pagpasok ng bagong taon. Grabe 2. Sino kaya 'yun? Sir, pag ganun, may mga binabago sa Presidente, mga criticism doon sa budget. Pero sabi niyo ng BICAM, sinundan ninyo yung design ng Presidente doon sa budget. Diba? Kaya nga sabi niyo, it's not because you are accept to the President, but because sinusundan niyo yung programa niya. So bakit yung nililigodan niyo yung budget? Anong pinanggagalingan ng katanungan niya? Isang ehemplo lang bibigay ko.
Binawasan ng Yung pinanggagalingan na ano katuloy. peso, halimbawa, yung computerization budget ng DepEd dahil nakita namin sa sinumiting datos ng DepEd mismo na meron silang humigit kumulang 34 na bilyong pisong halagang computer mula noong 2022 na hindi pa nila na-implement. Na ni isang computer mula sa pondong yon ay hindi pa nabibili. Ba't pa namin dadagdagan uli? So nilagay namin sa unprogrammed fund. Grabe, ang init talaga ng usaping pera sa Pilipinas. Paano kasi napakaraming corrupt din kasi. Billion. 12 billion dapat, nilagay yung 10 billion sa program fund, may naiwan na 2 billion. Marahil nakita rin ng Pangulo yun dahil binito niya yung nilagay naming 10 billion sa program fund. Dahil baka nga naman mamaya sobra-sobra sa totoo lang. Nirinig nyo yun? Nag-veto pa nga, di ba? Tapos paparatangan nyo. Sa totoo lang, madaling magreklamong kulang at wala. Sasabihin, kawawa naman yung mga bata. Pero kung kawawa yung mga bata, ba't naghintay kayo hanggang ngayon mula 2022? May isang computer, wala kayo namimigay. Nako. Sa totoo lang, kung mag-order sila ng computer na ang halaga ay 35 billion. Nako. May supplier ba na kaya mag-supply nun? Hindi lang yun. May internet connection na ng eskwela natin, 2%. Grabe, ano. Dapat yan yung talaga, pagpukusan ng gobyerno natin. Para syempre yung mga estudyante natin, medyo mag-i-excel din sila, di ba? Sorry, hindi naman pinag-aralan, tiningnan, sinuri, may pagkakaiba ng pananaw. Yun ang check and balance sa pagitan ng Kongreso at ng executive branch. Kung may hindi sang-ayon, pwedeng ihain sa korte at magpapasya sila. Oo naman, sang-ayon naman talaga. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga individual na programa. Dahil siyempre, tingnan nyo yung NEP pinropose ng DBM. Individual na programa, which is malabo nga siyang may pagpatuloy, kasi kapag nakatatak kasi yung pangalan ewan ko nga if ever next election kung mawala si Bongo, baka yung malasakit is tanggalin na naman, something like that ba. So parang ewan ko talaga sa mga politikong to, bakit sobrang allergy nila sa mga achievement ng mga nauna, like to the point na hindi nila pinagpatuloy gaya nung nangyari nung tatay ni PBBM, di ba? Sundo na sila, di ba? O bakit yung mga ahensya lumilinya sa amin at nangihingi ng dagdag, gusto tanggalin to, gusto dagdagan to, ba't di nila hiningi lahat sa DBM yun? Di ba? Di ba dapat sa panig nila tapos na yun? Wala nang departamento o ahensya mangungulit sa amin. Tanggapin niyo yan. Panig yan bakit gano'n? Hindi nga nila tinatanggap So, sa level ng Kongreso, umapila siguro sila sa DBM, hindi na pakinggan o bahagi na pakinggan. Umapila sa Kongreso, hindi na pakinggan, bahaging pinagbigyan. Umaapila na naman sa Presidente dahil pinapagirian niya ang Presidente mag-augment at mag-realign tulad ng constitutional commissions, tulad ng Supreme Court, tulad ng Kongreso. May kapangyarihan kaming mag-realign sa aming budget. Kaya lang sa parte ng Presidente, buong executive branch ang pwede niyang gawing savings, mag-realign. Grabe yun. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kitang-kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun. Medyo grabe na talaga. Puro ayaw magpatalo. So, again, this video is from the news board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pinoysi, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, usaping pondo pa rin ito, yung mga bycam issues na yan, na parang nilalatag nga ni PRRD. Actually, ewan ko talaga kung bakit hindi to nakikita ng mga supporter nila, na parang, bago natin paniwalaan si PRRD, diba, sa mga ibinabato niya na may mga corruption or may mga magic na nangyayari sa budget. Bakit hindi muna nila questionin kung ano nga ba yung nangyari doon sa confidential funds ng anak niya, ng VP, diba? Kasi pera din ng taong bayan yun, diba? Hindi kayo pwedeng magbulag-bulagan nun, diba? Siguro saka lang sila magyabang talaga or lumakas yung loob nila kapag naipaliwanag nila yung confidential funds na yun. Nalinis nila yun. Hindi naman sa sinasabi natin na hindi din pwedeng imbestigahan itong admin ngayon, pero pangit kasi tingnan na parang, may mga muta pa kayo tapos gusto nyo tanggalin yung muta ng iba. Diba? So medyo nakakainis ba na sa kanila pa talaga mismo nanggaling yung pagpuna. Sila nga yung mga questionable, diba? Ay nako, Pilipinas talaga. Ewan ko talaga kapag kausaping pera, sobrang init
'Di ba? Walang tigil, walang kapararakan, basta usapang pera. Bira lang ng bira. So sa side naman ng mga Duterte, so kita nyo naman yon, mag-election na. Tapos syempre sa 2028, parang may nakita pa nga akong post ata yun ni statement ata yun ni Panelo na parang mag-vice presidente daw si Tatay Digong sa anak niya. So something like that ba. So 2028 na. Babalik na naman yung mga Duterte. 'Di ba? Tapos ano na namang mangyayari sa sa West Philippine Sea natin, Diyos ko. Baka mabalik na naman 'yan sa China, So ewan ko na lang talaga, men. So nasa sa inyo na lang talaga 'yan. Kung iboboto nyo pa rin ba yung angka na to, 'di ba? Na lantarang mga pro-China or hindi na. Basta ako, men, enough na ako doon. 'Di ba? Nasulit na natin 'yon. Pero yun nga, this coming election, tapos this 2028, expect talaga natin, men, na may talaga dito. May mga pasabogs talaga, So, ay nako, sana hindi sila umangat, or hindi mabalik sa kanilang pwesto ba. Kasi, men, kawawa yung Pilipinas. So, yun lang naman. So, again, ang video yun ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisie, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching The News Board, Pilipinoisie. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisie,